Ang ikaapat na hakbang ay itabi ang iyong ikapo sa sandaling makatanggap ka ng anumang pera, kahit na bago mo bayaran ang iyong mga bayarin. Ito ay isang praktikal na pagpapakita na inuuna mo ang Diyos. Kapag binayaran mo muna ang iyong mga bayarin at pagkatapos ay tingnan kung mayroon pang natitira para sa ikapo, sinasabi mo na ang iyong mga obligasyon ay mas mahalaga kaysa sa iyong pangako sa Diyos. Ang ikalimang hakbang ay ang pagbibigay ng may pasasalamat at pag-asa. Huwag magbigay na parang nalulugi ka, ngunit para kang namumuhunan sa kaharian at nagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Ipanalangin ang iyong pag-aalay. Pasalamatan ng Diyos sa pagkakataong makibahagi sa Kanyang gawain at ipahayag ang iyong pagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Tandaan, ang ikapo ay hindi ang katapusan, ito ay simula ng isang mulat at may layuning paglalakbay ng kaunlaran kasama ang Diyos. Sa sandaling simulan mo ang ikapo, kailangan mong maging alerto para sa mga palatandaan na tinutupad ng Diyos ang Kanyang bahagi ng pangako. Ang mga pagpapala ay hindi palaging dumarating sa anyo ng direktang pera. Minsan dumarating ang mga ito bilang mga oportunidad sa trabaho, malikhaing ideya, mahalagang koneksyon o kahit na proteksyon laban sa mga potensyal na pagkawala. Sinabi ni Malakias na sasawayin ng Diyos ang mananakmal dahil sa iyo. Ang lumalamon ay ang lahat ng mga sitwasyong hindi kinakailangang kumonsumo ng iyong mga mapagkukunan, mga kotse na nasira sa maling oras, hindi inaasahang mga sakit, walang ingat na pagkalugi, mga negosyong nabigo ng walang paliwanag. Kapag nakipagtipan ka sa Diyos sa pamamagitan ng ikapo, pinoprotektahan ka niya mula sa mga mananakmal na ito. Mahalaga rin na maunawaan na ang mga bintana ng langit ay hindi kaagad nabubuksan. Ang Diyos ay gumagawa sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan para sa bawat tao. Para sa ilan, ang mga pagpapala ay nagsisimulang magpakita kaagad. Para sa iba, ito ay isang mas unti-unting proseso ng paglago at pagunlad. Ang mahalagang bagay ay mapanatili ang pagkakapare-pareho at pananampalataya. Anuman ang oras, ang pangunahing bahagi ng prosesong ito ay ang pag-aaral na pamahalaan ang mga pagpapalang nagsisimulang dumating. Maraming tao ang namamahala upang madagdagan ang kanilang kita sa pamamagitan ng mga prinsipyo sa Biblia, ngunit nauwi sa pagkawala ng lahat dahil sa kakulangan ng karunungan sa pamamahala ng kanilang kita. Sa makatuwid kasama ng ikapo, bumuo din ng mga disiplina tulad ng pag-iimpok, pagpaplano at matalinong pamumuhunan. Kung handa ka ng simula ng paglalakbay na ito ng pananampalataya at kaunlaran, isulat dito. Nangangako akong parangalan ang Diyos sa unang ika-10. Ang pampublikong deklarasyon na ito ay maaaring maging panimulang punto para sa iyong pagbabago sa pananalapi. Bilang karagdagan sa disiplina ng ikapo, may iba pang mga prinsipyo sa Biblia na higit na nagpapahusay sa iyong mga resulta sa pananalapi. At kapag pinagsama mo ang lahat ng mga prinsipyong ito, ang mga resulta ay maaaring nakakagulat. Ang isang makapangyarihang pantulong na prinsipyo ay ang paghahasik ng higit pa sa ikapo. Bagamat ang ikapo ay isang pagkilala sa pagmamay-ari ng Diyos, ang mga handog ay mga binhing itinatanim mo bilang pag-asam ng isang tiyak na pag-aani. Sinasabi ng 2 Korinto, Kabanata 9, ika-6 na talata. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani rin ng kakaunti at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa pagganyak at pag-asa. Sa pamamagitan ng ikapo, kinikilala mo ang Diyos bilang Panginoon. Sa mga handog, aktibong nakikilahok ka sa prinsipyo ng paghahasik at pag-aani. Kapag nakakita ka ng isang tiyak na pangangailangan sa gawain ng Diyos o sa buhay ng isang tao at naantig na mag-ambag, ikaw ay nagtatanim ng isang binhi na magbubunga sa iyong sariling buhay. Ang isa pang pangunahing prinsipyo ay ang pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Ang Kawikaan Kabanata 11, talata 17 ay nagsasabi, siya na mabait sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at siya ay babayaran sa kanya kung ano ang kanyang ibinigay. Kapag tinulungan mo ang mga mas mababa kaysa sa iyo, ang Diyos ay magiging may utang sa iyo. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging iresponsable, ngunit pagiging sensitibo sa mga pangangailangan ng mga nasa paligid mo. Ang matalinong pamamahala ng mga mapagkukunan ay mahalaga din,
Ang kawikaan ay puno ng patnubay sa masigasig na trabaho, maingat na pagpaplano, at disiplina sa pananalapi. Ang Kawikaan Kabanata 21, versikulo 5 ay nagsasabi, ang mga pag-iisip ng masipag ay nauwi lamang sa kasaganaan, ngunit ang mga iniisip ng bawat nagmamadali ay humahantong lamang sa kahirapan. Pinagsasama ng biblikal na kaunlaran ang pananampalataya sa praktikal na karunungan. Panghuli, laging panatilihin ang tamang layunin, umunlad upang magpala. Ang tunay na biblikal na kaunlaran ay hindi tungkol sa pag-iipon ng kayamanan para sa iyong sarili, ngunit tungkol sa pagiging isang daluyan ng pagpapala sa iba. Kapag nakita ng Diyos na pinamamahalaan mo ang iyong maliit na mabuti at ginagamit ang iyong mga pagpapala para tulungan ang iba, ipinagkatiwala niya ang mas malaking mapagkukunan sa iyong mga kamay. Ngayon ay kailangan mong maunawaan na ang biblikal na paglalakbay sa kaunlaran ay higit pa sa pananalapi. Kapag iniayon mo ang iyong buhay pinansyal sa mga prinsipyo ng Diyos, lahat ng iba pa sa iyong buhay ay nakaayon din. Ang iyong mga desisyon ay nagiging mas matalino. Ang iyong mga relasyon ay bumubuti. Ang iyong panloob na kapayapaan ay tumataas at ikaw ay nagkakaroon ng isang kasaganaan na pag-iisip na umaakit ng mga pagkakataon. Kasama sa tunay na kasaganaan ang kalusugan, matatag na relasyon, malinaw na layunin sa buhay, at sapat na mapagkukunang pinansyal upang mamuhay ng may dignidad at maging bukas palad. Ikatlong Juan talatang 2 ay nagsabi, "Minamahal, idinadalangin ko na sa lahat ng bagay ay guminhawa ka at nasa kalusugan gaya ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Ninanais ng Diyos ang iyong ganap na kaunlaran, ngunit laging tandaan, ang kasaganaan na walang karakter ay mapanganib. Kaya habang inilalapat mo ang mga prinsipyong ito sa pananalapi, magpatuloy sa pamumuhunan sa iyong espiritual na paglago. Regular na magbasa ng Biblia, palagi ang manalangin, makisama sa ibang mga Kristiyano, at laging humingi ng patnubay ng banal na espiritu sa iyong mga desisyon. Ang resulta ay hindi lamang pagkakaroon ng mas maraming pera, ngunit pagiging isang maunlad na tao sa buong kahulugan ng salita. Isang taong nagpapakita ng karakter ng Diyos, namumuhay ng sagana at pinagmumulan ng pagpapala sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Kapag naabot mo ang antas na ito, ang iyong buhay ay nagiging isang malakas na patutuo ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. Ang salitang ito ay masyadong mahalaga upang panatilihin sa iyong sarili. Kung naantig ang iyong puso, ito ay dahil nais ng Diyos na gamitin ang iyong buhay bilang isang channel ng pagpapala. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ang katotohanan ito. Maari kang maging instrumento ng pagbabago sa pananalapi sa buhay ng ibang tao. Ang natutunan mo ngayon ay maaring simula ng isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan hindi mo lamang natatanggap ang mga pagpapala ng Diyos, ngunit naging aktibong instrumento ng mga pagpapalang iyon sa mundo. Ang natuklasan mo ngayon ay hindi lamang impormasyon. Ito ay isang paghahayag na ganap na makakapagpabago sa takbo ng iyong pinansyal at espiritual na buhay. Ang pangako ng Diyos sa Malakias ay nananatiling wasto ngayon at naghihintay siya na gawin mo ang unang hakbang ng pananampalataya. Huwag hayaang hadlangan ka ng takot o kawalan ng pananampalataya na maranasan ang banal na katapatan. Magsimula ngayon kahit maliit. Tandaan, ang Diyos ay hindi tumitingin sa laki ng iyong alay, ngunit sa laki ng iyong pananampalataya. Sama-sama tayong manalangin ngayon. Ama sa langit, salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng landas tungo sa tunay na kasaganaan. Ipinangako ko ngayon na parangalan ka sa unang ikasampu ng lahat ng aking natatanggap. Iwaksi sa akin ang bawat kaisipan ng kakapusan at turuan akong magtiwala ng lubos sa iyong paglalaan. Buksan ang mga bintana ng langit sa aking buhay at gawin akong daluyan ng pagpapala sa iba. Naway ang aking kaunlaran at para sa iyong pangalan ay laging para sa iyong kaluwalhatian. Ang iyong paglalakbay sa biblikal na kaunlaran ay magsisimula na ngayon. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang ilapat ang mga alituntuning ito at makitang gumagana ang Diyos sa iyong buhay sa nakakagulat na mga paraan. Binabago na ng mensaheng ito ang mga buhay sa buong mundo. Kung nakarating ito sa iyo, ito ay isang senyales na dumating ito sa tamang oras.
I-like ito bilang pagpapahayag ng iyong pananampalataya at i-on ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng anumang content na maaaring magbago ng iyong espiritual at pinansyal na buhay. Ngunit kung ano ang darating ay higit pa sa anumang maiisip mo. Isang katotohanang iilan lamang sa mga Kristiyano ang nakakaalam at iyon ay makapagpapabilis ng iyong kaunlaran sa mga pambihirang paraan. Mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen ngayon dahil marami pa ang Diyos na ihahayag sa iyo ngayon. Mayroong isang talata sa Biblia, nakakaunti ang tunay na nakakaalam, ngunit ginawa nitong mga pagpapala ang mga pulubi sa mga maunlad na tao at mga taong may utang. Ito ang tanging daanan kung saan hinahamon tayo ng Diyos na subukin siya. Hindi ito pamahiin o isang magic formula, ito ay isang banal na pangako na gumagana kapag ginamit ng may tunay na pananampalataya. Kung pagod ka ng lumaban ng mag-isa, laban sa kahirapan sa pananalapi, maghandang tuklasin ang sikreto na maaring magpabago sa iyong kwento magpakailanman. Marahil ay pagod ka sa pagsubok at hindi nakikita ang mga resulta. Nagsusumikap ka, nagtatrabaho ka, ngunit tila may hindi nakikitang hadlang na pumipigil sa iyong kaunlaran. Habang ang iba sa paligid mo ay umuunlad, iniisip mo kung ano ang iyong ginagawang mali. Ang totoo, hindi ito tungkol sa pagsusumikap o pagkakaroon ng mas maraming swerte. Ito ay tungkol sa pag-alam sa mga tamang prinsipyong nakasulat sa salita ng Diyos. Maraming mga tao ang nabubuhay na nakulong sa isang kakapusan na pag-iisip na naniniwala na ang kahirapan ay isang anyo ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ngunit hindi ito ang itinuturo ng Biblia. May pagkakaiba ang pagiging mahirap sa espiritu at ang pamumuhay sa material na kahirapan. Nais ng Diyos na umunlad ka, ngunit sa loob ng kanyang mga prinsipyo, nang may karunungan at layunin. Ang pangakong ihahayag ko ngayon ay hindi isang magic formula, ngunit isang matibay na prinsipyo ng Biblia na kapag inilapat ng may pananampalataya at pagkilos, ganap na mababago ang iyong realidad sa pananalapi. Ito ay isang bagay na maabot ng sinumang nagpasya na taimtim na sumunod sa banal na patnubay. Kung naabot mo na ito, hindi ito nagkataon. Isulat sa mga komento. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata sa iyong probisyon. Ang pagpapahayag ng pananampalataya na ito ay maaaring ang unang hakbang sa iyong pagbabago. Ipagdadasal ko ang bawat taong gagawa ng deklarasyon na ito. Ang pangakong ito ay gumagana na sa buhay ng libu-libong tao sa buong mundo at ngayon ay maaari na rin itong magsimulang magtrabaho sa iyo. Ihanda ang iyong puso dahil kung ano ang malapit mong matuklasan ay maaring ang eksaktong hinahanap mo sa lahat ng panahon. Ang makapangyarihang pangako ay nakatala sa aklat ng Malakiyas, Kabanata 3, versikulos 10 at 11. Sabi ng Diyos, dalhin ninyo ang lahat ng ikapo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na hindi magkakaroon ng sapat na dako para sa inyo at hindi ko sasagutin ang inyong lugar, sirain ang mga bunga ng iyong lupa. Ito ang tanging talata sa Biblia kung saan inaanyayahan tayo ng Diyos na subukin siya. Siya mismo ang humahamon sa iyo na patunayan ang kanyang katapatan. Ngunit mag-ingat, ito ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pera na umaasa sa isang pinansyal na pagbabalik. Ang prinsipyo ng ikapu ay higit pa rito. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat tungkol sa pagsira sa espiritu ng kasakiman at pagkamakasarili at tungkol sa pagpapakita ng ganap na pagtitiwala sa Kanya. Kapag ibinigay mo ang unang ikasampu ng lahat ng iyong natanggap, ipinapahayag mo na nagtitiwala ka sa Diyos nang higit pa sa iyong sariling pagsisikap. Sinasabi mo na naniniwala ka na ang natitirang 70% sa pagpapala ng Diyos ay magbubunga ng higit sa 100% kung wala siya. Ito ay isang gawa ng pananampalataya na nagpapakilos sa puso ng Ama. Maraming mga tao ang nagsisikap na makipag-ayos sa Diyos. Kapag mayroon akong higit pa, mag-iikapo ako. Ngunit ang prinsipyo ay gumagana sa kabaligtaran. Sa kakapusan, sa kaunti, na ipapakita mo ang iyong pananampalataya. Ito ay kapag wala kang marami na ang pagsuko ay nagiging isang malalim na pagtitiwala. Ngunit kailangan mong maunawaan,
kung paano ilapat ng tama ang prinsipyong ito sa iyong pang-araw-araw na buhay dahil hindi sapat na alamin lamang ang pangako. Kailangan mong malaman kung paano ito isabuhay sa praktikal at may kamalayan na paraan. At iyon ang titingnan natin ngayon. Bago ko ipakita sa iyo ang praktikal na hakbang-hakbang na proseso, kailangan mong malaman ang kwento ni Elena. Isang nurse mula sa Maynila na nalubog sa utang at muntik nang mawalan ng tirahan. Nagtrabaho ng double shift si Elena sa ospital, ngunit halos hindi nasagot ng kanyang sweldo ang mga pangunahing gastusin ng pamilya. Nakatambak ang mga bayarin sa credit card at umabot siya sa puntong hindi siya makatulog sa pagkabalisa. Isang gabi sa kawalan ng pag-asa, binuksan niya ang kanyang Biblia at natisod sa mismong talatang ito mula kay Malakias. Hindi pa siya nag-ikapo dahil pakiramdam niya ay hindi niya ito kayang bayaran. Nang umagang iyon, gumawa si Elena ng isang radikal na desisyon. Habang lumuluha, inilaan niya ang 10% ng kanyang susunod na sweldo para ibigay sa simbahan kahit na alam niyang mangangahulugan ito ng higit pang paghihigpit sa kanyang budget. Sinabi niya, "Diyos ko, magtitiwala ako sa iyo kahit na hindi ko maintindihan kung paano ito gagana." Sa mga unang buwan, kinailangan pang magsakripisyo ni Elena, ngunit may nagsimulang magbago. Isang pagkakataon para sa dagdag na trabaho ang nagpakita mismo. Isang kamag-anak ang nagbayad ng isang lumang utang na nakalimutan na niya. Ang maliliit na pagpapala ay nagsimulang magpakita. Sa loob ng isang taon, hindi lamang nabayaran ni Elena ang lahat ng kanyang mga utang, kundi nakatanggap din siya ng promosyon sa ospital. Ngayon, makalipas ang 5 taon, si Elena ay nagmamay-ari ng 3 paupahang ari-arian at tumutulong sa ibang mga pamilyang may problema sa pananalapi. Palagi niyang sinasabi, "Hindi ako naging mahirap ng ikapo. Tinuruan ako nitong magtiwala. At kapag tunay kang nagtiwala, binubuksan ng Diyos ang mga landas na hindi mo inakala." Kung naantig ang iyong puso sa kwentong ito, ipahayag sa mga komento. Pinipili kong magtiwala sa Diyos sa aking pananalapi. Ang iyong deklarasyon ng pananampalataya ay maaaring maging simula ng sarili mong kwento ng pagbabago. Ipinapakita sa atin ng kwento ni Elena na gumagana ang prinsipyo, ngunit ngayon ay kailangan mong maunawaan ang mga pundasyon ng Biblia sa likod ng pangakong ito upang mailapat ito ng tama sa iyong buhay. Ang unang pundasyon ay ang pag-unawa na ang ikapo ay hindi bayad na ibinabayad mo sa Diyos, ngunit isang pagkilala na siya ang pinagmumulan ng lahat ng probisyon sa iyong buhay. Kapag ibinigay mo ang unang ika-10, ipinapahayag mo, "Panginoon, kinikilala ko na ang lahat ay nagmumula sa iyong mga kamay at nagtitiwala ako na iyong bahala sa iba." Sinisira ng prinsipyong ito ang mindset ng kakapusan na nagpapanatili sa maraming tao na nakulong sa kahirapan. Ang mindset ng kakapusan ay ginagawang maunawaan mo ang bawat sentimo ng may takot, na lumilikha ng isang siklo ng pagkabalisa at espiritual na mga pagbara. Kapag nagbigay ka ng unang ika-10, sinira mo ang siklo na ito at pinalaya ang iyong isip upang makita ang mga pagkakataong hindi napapansin noon. Ang ikalawang alituntunin ay ang ikapo ay dapat ibigay ng masaya, hindi dahil sa obligasyon. Sinasabi ng 2 Korinto, Kabanata 9, 7 talata. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasiya ng kanyang puso na magbigay, hindi nang may pag-aatubili o napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kapag nagbibigay ka ng masaya, inihanay mo ang iyong puso sa mapagbigay na puso ng Diyos. Ang ikatlong alituntunin ay hindi pinapalitan ng ikapu ang iyong responsibilidad na magtrabaho, magplano at maging matalino sa pera. Ang kawikaan ay puno ng patnubay sa masigasig na trabaho, pagpaplano at disiplina sa pananalapi. Ang ikapu ay nagbubukas ng mga bintana ng langit. Ngunit kailangan mong maging handa na tanggapin at pamahalaan ng maayos ang ipinadala ng Diyos. Ang katotohanan ito ay nakarating sa iyo dahil ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay na espesyal sa iyong puso. I-like ang post na ito ngayon. Ginagalang nito ang salita na natanggap mo lang. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sumali sa komunidad na ito. Dito makikita mo ang mga aral na maglalapit sa iyo sa Diyos at maglalagay sa iyo sa sentro ng kanyang kalooban. Ngunit paano mo mailalapat ang mga pangunahing kaalaman sa pagsasanay? Mayroong isang partikular na paraan
upang simulan ang paglalakbay na ito na maaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa mga resulta na iyong nakamit. Ang unang praktikal na hakbang ay ang gumawa ng mulat na pangako sa Diyos. Huwag simulan ng pagbibigay ng ikapo sa udyok o damdamin. Maglaan ng oras upang manalangin at makipag-usap ng tapat sa Ama tungkol sa iyong mga pananalapi, iyong mga takot at iyong mga inaasahan. Sabihin sa Kanya na gusto mong matutong maging tapat na tagapangasiwa ng mga mapagkukunang inilagay niya sa iyong mga kamay. Susunod, ayusin ang iyong mga pananalapi upang malaman mo ng eksakto kung magkano ang iyong kinikita at ginagastos. Maraming tao ang nabigo sa pagbibigay ng ikapo dahil wala silang kontrol sa kanilang pananalapi. Paano ka makakapagtabi ng 10% kung hindi mo alam kung magkano ang iyong dinadala? Isulat ang lahat ng iyong kita at gastos ng hindi bababa sa isang buwan bago ka magsimula. Ang pangatlong hakbang ay ang magpasya kung saan ka magbibigay ng ikapo. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa pagdadala ng mga ikapo sa kamalig, na sa konteksto ng Biblia ay ang templo. Ngayon ito ay tumutukoy sa lokal na simbahan kung saan ka miyembro at tumatanggap ng espiritual na pagkain. Pumili ng isang kagalang-galang na simbahan na gumagamit ng mga mapagkukunan nito ng may transparency at layunin.